So ito na mga kababayan, ang pinakamainit na balita natin nasagap ngayong araw ng Biyernes mga kapatid, August 14, 2026. Mga kapatid, nangangatog na po ang itlog mga kababayan ni Senator Robin Padilla at nitong ni Senator Christopher Lawrence Tisorogo mga kapatid. Dahil po yan mga kababayan sa mga ibinulgar ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Itong si Bongo mga kapatid, todo dinay po ngayon. Na para bang napaka-inosente niya sa mga gawaing katiwalian. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, please lang po paki-like po ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And disclaimer mga kapatid lahat po ng ating sasabihin dito or lahat po ng aking sasabihin dito ay personal ko lamang itong opinion dito sa ating balita na tatalakayin ngayon. At hindi ko po ginawa itong video na ito para hikayatin kayong paniwalaan lahat ng aking sinasabi. Kung agree kayo, good. I-like nyo po yung ating video. Pag hindi naman, feel free to dislike this video mga kababayan. Mabuti na po yung malinaw. Baka mamaya bansagan nyo akong fake news peddler ka naman pala, One Talk PH So for context mga kapatid, panoorin muna natin itong balita po galing sa GMA News at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. I just want to manifest in relation to the testimony of Mr. Bonoan earlier in the Sandigan Bayan. Mahirap po mag-react sa isang issue na hindi natin alam anong pinagbabasihan at ano ang motibo. Marahil mas mabuti. Sabi ni Senator Bongo dito mga kapatid, mahirap pong mag-react sa isang aligasyon na hindi natin alam kung ano yung pinagbabasihan at kung ano yung motibo. Seryoso ka ba, Senator? Kasi kung ako ang tatanungin nyo, kung ako po yung tatanungin mo, Senator, hindi na po ako nagulat dito sa mga isiniwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Bakit ka mo mga kababayan? 2017 pa lang nagpakasasa na yung kumpanya, yung kumpanya nyo. Hindi natin pwedeng i-separate ka doon. 'Di ba? Nagpakasasa na yung kumpanya ng inyong pamilya sa mga proyekto ng gobyerno. 2017 pa lang, Tapos pinutakti mga kapatid, ng katiwalian. Ang dami kasing katiwalian mga kababayan na iniulat po mga kapatid patungkol dito sa mga proyekto ng gobyerno na hinawakan ng kanilang family business. Ito nga po yung CLTG company mga kapatid, na kung saan po mga kababayan dinidinay po ito mga kapatid ni Senator Bongo at ayon sa kanya mga kababayan wala daw siyang kinalaman. Wala daw siyang kinalaman mga kapatid sa mga proyekto ng gobyerno na na-secure ng kumpanya ng kanyang pamilya. Pero inyo yan pagdating sa anihan nandun ka. Pagdating sa kagipitan, dinidinay mo na sila. Come on, Senator Bongo. Really? Alam nyo mga kapatid, kayo tanungin ko mga kababayan, maniniwala ba kayo mga kapatid na wala siyang kinalaman sa mga anomalyang nakumit ng kumpanya ng kanyang pamilya? Kung yung pangalan mismo, mga kapatid, ng kumpanya ng kanyang pamilya na kanyang dinidinay, which is itong CLTG nga, initials po, mga kababayan, ng kanyang full name. CLTG, mga kapatid, Christopher Lawrence Tisorogo. Pero nyo yan? So sobrang pagmamahal ng kanyang pamilya sa kanya mga kapatid, sa sobrang pagmamahal po ng pamilya ni Senator Bongo sa kanya,
No, yung kumpanya ipinangalan sa kanya. Tapos ngayon sasabihin niya, mga kababayan, na inosente siya. Inosente di umano siya, mga kapatid, sa mga katiwaliang nagawa ng kaniyang pamilya. Diba, Senator Bongo? Oh. Kaya para sa akin, Senator, hindi mahirap mag-react. No, hindi mahirap mag-react doon sa ibinulgar ni Bunuan. Dahil may history na kasi. Oh, ikaw lang tong napaka-denial. No, napaka-denial. Huli na nga, ayaw pang umamin. Di ba? Oh, pati pamilya mo, ipagkakanulo mo. Di ba? Ipagkakanulo mo, wag lang masira yung pangalan mo. Grabe talaga tong taong to, ano? Earlier in the Sandigan Bayan, mahirap po mag-react sa isang issue na hindi natin alam anong pinagbabasihan at ano ang motibo. Hindi po issue yon, Senator. Aligasyon na po talaga yon. Ngayon, mga kabatid, no? Kayo ba, mga kababayan, naniniwala kayo sa sinasabi ni ex-DPWH Secretary Manuel Bunuan? Kung ako kasi ang tatanungin niyo, mga kapatid, naniniwala po ako doon. Bakit ka mo, mga kababayan? Itong si Bunuan po, mga kapatid, wala na pong rason para po siya ay magsinungaling. Nasa oras na kasi siya ng kagipitan ngayon, mga kababayan. No? Kaya ikakanta talaga ni Bunuan, mga kapatid, lahat ng lumapit sa kanya noon. Nang sa ganon, mabawas-bawasan ng konti yung kanyang sentensya. Oh, nasa oras na ng kagipitan si Bunuan, mga kapatid. No, wala na siyang rason para ipagpatuloy pa yung pagsisinungaling niya. Kasi nga, pag ginawa niya yun, mga kababayan, siya lang din ang kawawa. Kung baga, mga kapatid, kung i-analyze ko yung takbo ng utak ni Bunuan, laglaga na to. Damay-damay na tayo. Total, pare-parehas naman tayong nagpakasasa eh. Oh, 'di ba, mga kapatid? Kasi kung ako sa kalagayan ni ex-DPWH Secretary, makukulong lang din naman ako, isasama ko na kayo. Sa hirap at ginhawa, dapat magkasama tayo. Di ba, mga kapatid? Kaya naniniwala ako doon, sa ibinulgar ni Bunuan, mga kapatid. And normal lang naman sa mga katulad ni Senator Bongo na i-deny talaga yan. Meron bang inamin itong taong ito, mga kababayan, sa lahat ng mga aligasyon sa kanya? Lahat naman, mga kapatid, dinideny niya. Tingnan nyo, ha, sa issue ng tukhang dati, mga kababayan, ni Tatay Digong nyo. Anong sabi niya nung una, mga kapatid? May reward system daw. Tapos, kinumpirma din yan, mga kababayan, ni Royina Garma. Kinumpirma ni Royina Garma yung mga kayabangan noon ni Bongo na may reward system nga. Umamin siya sa media pa siya mismo umamin nung time na yon. Tapos nung nagkaroon ng Quadco, mga kapatid, kinumpirma ni Royina Garma, dininay na ngayon ni Bongo. Senator Robin. Kala mo, ha? Kala mo, hindi kita babanggitin dito, ha? Ano sabi mo noon kay Luistro? Or ano yung tinanong mo noon kay Luistro? Anong tawag mo sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba, mga kapatid? Di ba, Senator Robin, ayon sa'yo, pag ang isang tao ay paiba-iba yung sinasabi, anong tawag nun sa'yo? Sinungaling. Si Senator Bongo, anong tawag mo dito ngayon? Diba, Senator Robin? Kailangan natin i-mention si Padilla, mga kapatid. Hanggang sa ma-realize niya yung katangahan niya. Ang tao ng paiba-iba ang sinasabi, mga kababayan, ay isang sinungaling. Si Senator Bongo kaya, ano kayang matatawag natin dito sa taong ito, mga kapatid?
na may eksaktong definition doon sa sinabi ni Padilla. Di ba? Ngayon mga kababayan, dito ako dito talaga ako na-convince mga kapatid, no? Dahil yun na nga ang pinagbasihan ko. Yung sinabi ni Senator Robin. Naubusan ako na sasabihin. Ito, tuloy nga natin to. Sa isang issue na hindi natin alam anong pinagbabasihan at ano ang motibo, marahil mas mabuting ibalik ang tanong sa nagbanggit nito. Base sa sinabi ni Mr. Bonoan, parte ito ng kanyang testimony sa Sandigan Bayan kung saan may hinaharap siyang kaso. Siya ang akusado. Kaso na magiging kaso nyo rin. Di ba? Huwag ka mag-alala, Senator. No, makakasuhan ka rin, no, ng kaparehong kasong ikinaso kay ex-DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ngayon, pwede ka pang mag-deny, no? Mahaba-haba pa yung oras mo. Si Bonoan pa lang naman yung kino-cross-examine ngayon sa Sandigan eh. Di ba? Tsaka wag ka mag-alala, Senator. Ano ka ba? Masyado kang natataranta eh. Masyado ka na diyang nagdadrama eh. Huwag ka mag-alala. Kasi kahit makulong kayo dyan sa Sandigan, meron namang appointee si Tatay Digong mo. And I'm very sure mga kapatid, na hindi ito papabayaan ng mga inappoint ni Tatay Digong nyo. Kanya nga lang, ibang usapan na kasi mga kapatid, kahit sabihin natin makalaya siya, ibang usapan na rin. No, yung makulong siya. 'Di ba? Kasi pag nakulong ka, ibig sabihin, totoo lahat ng mga aligasyon laban sa iyo. Kasi nga ang magpapakulong sa mga taong ito, mga kababayan, is yung ebidensya. Ebidensya pa rin mga kapatid. Kahit anong deny ni Bongo diyan mga kababayan, kung yung tinutumbok ng ebidensya ay siya mismo, no? Yan yung pinakamahirap na kalaban nito mga korap na politiko mga kapatid eh. Yung ebidensya. And once na makulong ka, regardless kung trinabaho mo, no, yung tawag ito, yung tulad nung kay Rebilla, no, trinabaho yung pagpiyansa. Regardless kung trabahuin mo rin, no, yung mga pagpiyansa-piyansa mo in the future, no, yung mansya sa pangalan mo, yung senaryo na kinulong ka dahil sa katiwalian eh, hindi na mawawala yan sa isip ng taong bayan. Yun po talaga yan mga kapatid. Kaya ngayon pa lang, Senator Bongo, maghanda-handa ka na. Kasi boy is waving. Tuloy. Tubusan na ako ng sasabihin. It would be best that he focuses his defense on proving his innocence rather than dragging our work as legislators. Actually, Senator Bongo, no, naka-focus na po ngayon si Senator tuloy. Si ex-DPWH Manuel Bonoan. Naka-focus na po siya sa pagkanta. Di ba? Sabi nga ni Bonoan halos daw lahat ng senador eh. Halos daw lahat ng senador mga kapatid noong 19th Congress, no? Nag-avail daw mga kababayan doon sa special privilege na may minimum na tawag dito 500 million up to 1 billion. Lahat. Pag sinabi mong lahat, kasama ka talaga doon, Senator Bongo. Di ba? Huwag kang mag-alala. No? Yung si Bonoan, naniniwala ako, ikakanta niya lahat yan. Isasama kayo niyan, no, sa kulungan. Dalay. Into their mess. Dinamay pa nga kami ni Senator Robin. Una sa lahat, Dinamay pa nga kami ni Senator Robin. Ano magagawa natin kung totoo namang humiling kayo? Humiling kayo eh. Di ba? And anong masama doon, Senator Bongo? Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, yung mga ganong special privilege na ino-offer ng DPWH dito sa mga senador na ito, technically, hindi naman talaga masama yun.
No? Basta, yun na nga, in good faith yung intention mo. Pero yung mga mukhang to parang walang magandang gagawin, no? Di ba? Ito mga kapatid hindi ko po hinuhusgahan ang pagkatao ni Senator Bongo. Nagbabase lang po ako mga kababayan sa history ng kanyang pamilya. Itong mga bagay na ito mga kapatid, madali lang naman sana to kung itong si Senator Bongo tapatan niya ng resibo yung mga aligasyon ni Bunuan sa kanila. Yun yung pinakamagandang ribat dito Inakusahan kayo, no? Dapat ang itapat mo hindi drama. Hindi paawa effect. Itong ginagawa niya dito, paawa Tapatan mo ng resibo. Ilatag mo, ipakita mo sa taong bayan na yung sinasabi ni Bunuan na nag-avail ako, wala naman 'yan. No? Wala naman 'yan. 'Di ba? Ito yung patunay ko. Wala akong hiningi sa kanya. Madali mo lang namang ipa-audit 'yan sa mga staff mo Sige nga, no? Halongkatin niyo nga lahat ng records natin. Kung totoo ba itong aligasyon ni Bunuan na meron siyang binigay sa ating pabor. Kasi pag hindi nyo nakita yan sa records nyo, isang patunay yan na wala, non-existing yung akusasyon ni Bunuan laban sa inyo. Pero pagka nakapagpakita si Bunuan ng papel na pinirmahan mo, todas ka. Kulong ka. Di ba? Yun lang naman yun mga kapatid I mean, no jokes mga kababayan Pagka inakusahan ka, dapat hindi ganito yung mga iriribat mo, no? Dapat pakitaan mo kaagad, no, ng mga solidong proof, 'di ba? Na yung sinasabi ni Bunuan ay walang katotohanan. Parang si Senator Risa Hontiveros, mga kapatid, no? Tingnan niyo si Senator Risa. Every time na may mga akusasyon laban sa kanya, especially nung akusasyon noon ni Katonying, no? Tignan niyo. Sabi ni Tonying meron daw insertion si Senator Risa. Ginastify ni Senator Risa. Ano sabi ni Senator Risa? Oy, yung insertion ko, no, hindi po yan singit ha. Dumaan yan sa plenary debates, no? May batas talaga akong inamyendahan, no? Hindi yan singit tulad ng mga ginagawa ng mga ibang mga senador at mga congressman. Dapat mga ganon. Hindi yung, 'di ba? Tingnan niyo naman 'tong ginagawa ni Bongo dito mga kapatid. Napaka tindi ng akusasyon ni Bunuan. No, tapos ito lang yung ibabayad mo sa amin. I mean, ito lang yung sasabihin mo, no? Ito lang yung magiging depensa mo. Paawa effect. Hindi mo kami pwedeng idaan diyan, Senator Bongo. No? Kasi nga, history pa lang ng pamilya mo, questionable na. Hindi pa natin pinag-uusapan dito yung mga aligasyon ni Trillanes laban sa kanya at sa kanyang pamilya, mga kapatid. May ibang sinabi din noon si former Senator Antonio Trillanes. Grabing kasugapa di umano mga kababayan yung itong si Bongo at ang kanyang pamilya. Madami daw mga proyekto ng gobyerno diyan sa Davao mga kapatid na naitayo naman kahit papano. Hindi nga lang tinapos. And daan-daang milyon din yun mga kababayan yung mga proyektong yun. And ito pa mga kapatid maniniwala ba kayo mga kababayan, no, sa mga ganitong denial ni Bongo, no? Kung yung pamilya niya, sila, no, kasama ang kanyang pamilya meron ng naging ugnayan, no, dito kila Diskaya. Huwag natin kalimutan 'yun mga kapatid, na itong pamilya ni Bongo way back 2017 mga kababayan,
nakipag-collaborate po sila mga kapatid dito sa construction firm, no, nitong pamilya Diskaya na Saint Gerard. Oh, 'di ba, Senator Bongo? Ay, dininay mo nga pala 'yon. Awit. Awit talaga mga kapatid. Pag oras ng anihan, no, talagang kumukubra siya. Pero pag oras na ng hulihan, tumatakas na siya. Kung may ipinasang listahan ng isang undersecretary niya sa kanya ng mga proyektong galing daw sa opisina ng isang senador, anong listahan ba ang tinutukoy niya? Magkakaalaman yan. Magkakaalaman yan, Senator. Oh, hayaan mong gumulong, no, yung investigasyon. No? Yung listahan na hinahanap mo, pagdating ng mga ilang araw lang yan, nagsisimula na eh. Oh, pagdating ng mga susunod na linggo o susunod na buwan, makikita mo rin yung listahan na tinutukoy ni ex-DPWH Secretary Manuel Bunuan. Huwag kang masyadong atat, Senator, no? Papunta na tayo sa exciting part. Oh, kaya chill ka lang. Galing daw sa opisina ng isang senador, anong listahan ba ang tinutukoy niya? Dahil sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. Ay, kwento mo yan eh. Kwento mo yan eh. Oh. Pero syempre, no, antayin muna natin yung ebidensya. Gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kababayan, wala pong ni isang inamin si Bongo doon sa mga akusasyon dati laban sa kanya. Oh, kahit may ebidensya na, may video na mga kapatid, may na-record na ang mga taga-media. Deny pa rin siya. Oh, kaya mahihirapan kang paniwalain kami, no, Senator Bongo, na inosente ka dyan. Minsan ka nang nagsinungaling sa amin ng harap-harapan eh. Diba? Nagsinungaling ka eh. Oh, so, mahirap na. Ebidensya na lang ang antayin natin. Eh kung hindi ka tutumbukin ng ebidensya na meron itong si Bunuan, di good for you. Ganon lang naman yun eh. Sa ebidensya tayo magbase, wag sa kwento mo. Pero okay lang yan, no? Yung mga sinasabi mo dyan ngayon, kwento mo yan eh. Siyempre, bida ka dyan. Kwento mo yan eh. Gayunpaman, kaysa lagyan agad ng malisya, natural naman na magkaroon ng koordinasyon at komunikasyon. Kaysa lagyan agad ng malisya? Asan ang malisya dyan? Ano ba yan? Nabubulol ako. Asan ang malisya doon, Senator? Mag-antay ka kasi kung tutuusin mga kabatid, wala pa namang masamang tinapay na sinasabi si Bunuan. Hindi naman sinabi ni Bunuan na binulsa niya yung pera. Pero itong si Bongo masyado ng defensive. Binanggit pa lang naman kayo. Binanggit pa lang naman kayong dalawa ni Robin. Hindi pa naman sinasabi ni Bunuan na itong si Bongo at si Robin humingi sa akin tapos binulsa yung pera, ha? Wala pa naman ganun, Senator Bongo. Ang sabi lang naman ni Bunuan, lahat daw ng senador nag-avail. Pero the way ka na magsalita dyan, no, parang napaka-defensive mo kasi. Kaya naghihinala kami sa'yo eh. Di ba, mga kapatid? Masyado kasing defensive tong statement niya dito, mga kababayan. Uutal ako. Alam niyo mga kapatid, na pagkabago kasi akong toothbrush, yung laway ko kasi nagdidikit-dikit eh. No? And siguro sa toothpaste to na ginagamit ko, mga kababayan. Kaya pagpasensyahan niyo na kung medyo nabubulol ako or nauutal-utal ako. Tapos acidic din kasi ako, mga kapatid. Kaya isa yan sa dahilan kung bakit pag nagsalita ako medyo kwan eh. Anyway, mga kababayan. Diba?
Ang sa ganitong mga sitwasyon mga kabatid, no? Or sa panahon natin ngayon, ito 'yun. Sa panahon natin ngayon mga kababayan, yung mga ganitong klaseng drama po kasi mga kabatid, no? Hindi na po ito, kumbaga, bumenta na kasi ito noon eh. Kaya ngayon, no, masasabi nating gising na ang taong bayan. No? Hindi na nila tayo pwedeng idaan mga kabatid sa ganitong padrama-drama lang, 'di ba? Paawa-awa. Hindi na uubra ngayon 'yan, mga kabatid, no? Minsan na tayong kumagat sa ganyang tawag dito, diskarte nila noon. Anong nangyari mga kababayan? 'Di ba? O eto na. Sandamakmak na korupsyon. Ito na ngayon, no? Ang resulta sa ating mga binigay na tiwala sa kanila noon. And ganitong style lang din yung ginamit nila noon, mga kabatid. Tapang-tapangan, paawa, pasimpatya. Tingnan si Bato, di ba? Sabi ni Bato noon, kung may nakikita kayong mali dito sa ginagawa namin, no, maninindigan kami, hindi kami tatakbo. Kasuhan nyo kami. Haharapin namin yan. O saan si Bato ngayon? Di ba? Saan si Bato ngayon? Tapos, mga kabatid, inuulit na naman ni Bongo yung kanyang mga diskarte noon. Senator Bongo, no, sorry sir pero hindi na po effective, no? Hindi na effective yung mga ganyang kwan mo, yung mga ganyang style mo. Tuloy. Ang legislatura at ehekutibo, lalo na sa pagdating ng pagbantay ng tamang implementasyon ng mga proyekto. Halimbawa, simula nang naging senador ako, madalas ko pong kinakalampag ang mga departamento kapag may hinaing, request o report na nakakarating sa aking opisina, lalo na sa malalayong lugar na hindi pa tapos yung proyekto, kailangan ng mga completion, mas bibigyan sana natin ng prioridad ito to make it operational at magamit po ng ating mga kababayan. Hindi naman problema yan, no? Wala naman problema kung ganyan yung ginagawa mo, no? Kasi, syempre, bida-bida ka eh. Diba? Bida-bida ka kasi, kaya okay lang naman yan, Senator. No? Kung sa mga bagay na yan, wala ka namang ginawang mga kung anong hocus-pocus dyan, walang problema. Pero, ibang usapan na yan, Senator Bongo, no? Kapag ang ebidensya kayo po yung pinapangalanan, kaya nga kailangan nating antayin ang investigasyon, di ba? Alma ka lang. 'Di ba? Wala pa namang masamang tinapay na sinasabi si Bunuan. Bakit ba masyado ka nang ang dami mo nang sinasabi kaagad, ano? Napaka-defensive, mga kabatid, nitong ni Senator Bongo. Kasama na dyan ang mga nagpa-follow up ng mga proyektong pang local development na hindi na-aksyonan at na-implementa ng maayos. Parte naman dyan parte ng mandato ng senador bilang representanteng pang-nasyonal, yan naman po ang ating trabaho, na tugunan kaagad ito at maparating sa tamang ahensya. At hanggang ngayon, no, marami pa rin pumipila sa aming opisina hanggang ngayon na humingi ng tulong. Wala naman na kaming pakialam dyan. Sabi mo nga, obligasyon nyo yan. Di gampanan mo. Di ba? Wala naman problema kung ginagampanan mo yung mga, ginagampanan mo ng tama, ina-address mo ng tama yung mga hinaing na mga lumalapit sa opisina mo. Wala tayong problema doon. Maliban na lang kung later on may lumabas na, di ba, whistleblower. Tapos may ebidensyang ipapakita na naman laban sa kanya. Ganun lang naman yan no? Hindi question yung mga ganyang kuan mo, yung mga pinagsasabi mo diyan. Doon tayo mag-focus sa sinasabi ni Bunuan. Yun yung dapat mong paghandaan, Senator Bongo,
no, na kung saan kailangan mo talagang tawag nito. Ngayon pa lang maghanap-hanap ka na ng mga resibo mo. Kasi nga kapag nagtuloy-tuloy yung investigasyon, no, tapos may matibay na resibo si Bunuan laban sa iyo. Aba. No, susunod ka talaga kay Bunuan sa kulungan. Hindi pa nila nagagamit ito, kailangan tapusin, kailangan mapondohan. Sir, unahin nyo naman yung lugar namin, fourth class municipalities kami, tulungan nyo kami. Hanggang ngayon po, lalong-lalo na po ako, ang hirap po ng buhay ko dahil naging parte po ako ng previous administration, kailangan ko ng soft landing na mapaintindi sa kanila na hindi ko na po matutulungan gaya ng ginagawa natin ng mga nakaraang taon, nung 6 years po na sa previous administration ni Pangulong Duterte. Ngayon, meron ka na namang pahapyaw, patama sa kay Pangulong Marcos. 'Di ba? So sabi niya dito mga kapatid, no? Hindi na daw niya nagagawa, no, sa panahon ngayon ni PBBM yung mga ginagawa nila noon. Hindi na daw niya matutulungan. May pamumulitika talaga sa kanyang bibig, mga kababayan. Nagpapahapyaw siya, nagpaparinig siya, mga kapatid. 'Di ba, Senator? Diyan kayo magaling No? Ang manglansi, no, ng ating mga kababayan. Kailangan ba talagang banggitin yung mga bagay na 'yan? Walang tiwala sa inyo si Pangulong Marcos, bakit ba? Kung malinis lang sana yung pagkatao mo, Bongo, kung wala lang sanang nakikita yung presidente na mga anomalya doon sa mga nakaraang mga ibiniging proyekto sa inyo ng gobyerno ni Digong. Diba? Kung wala lang sanang mga ganong bagay, baka yung tiwala ng presidente sa'yo intact pa rin. Kanya nga lang, diba? Dinidinay mo nga no? Matapos kayong magpakasasa noong panahon ni Digong, ngayon, oras na ng singilan. No? Naghuhugas kamay ka na. Sino maniniwala sa'yo dyan? Baka pag si Sara siguro ang presidente, no? Ganon. Pero si BBM na kasi. Marcos kasi ang presidente ngayon Tapos may history kayo ng katiwalian. Kaya mahirap yan. Mahirap yan, Senator Bongo. Ganon pa man, wag sanang ganyan, Hinahaluan nyo ng pamumulitika 'Di ba? Yung sabihin mo na yung administrasyon ngayon hindi supportive sa mga gawain mo noon. Anong gusto mong palabasin? 'Di ba? Bakit mo kailangang idamay ang administrasyong Marcos? Hindi ba pwedeng sagutin nyo yung mga aligasyon na binabato sa inyo nang hindi nyo dinadamay ang Malacanang? Laging ganito tong mga taon to, mga kapatid Pag oras na ng kagipitan, mga kababayan, ginagawa nilang sangkalan ang presidente. Di ba? Basurang klaseng inay ko po. Na hindi ko na po matutulungan gaya ng ginagawa natin ng mga nakaraang taon, nung 6 years po na sa previous administration ni Pangulong Duterte. Parte rin po ng trabaho natin na bantayan ang implementasyon ng mga batas na ating pinasa rito. Oversight function natin yon. Kasama na dyan ang national budget bawat taon na naglalaman rin po ng mga proyektong nasa ilalim ng DPWH. Yun naman pala Parte pala ng trabaho nyo bakit hindi mo binantayan, yung pamilya mo? Ba't hindi mo binantayan itong CLTG Builders, ng pamilya mo? Ano sabi dito, mga kapatid? CLTG Builders, a construction firm owned by the family of Senator Christopher Bongo, is being approved by the DPWH
Ombudsman and the Independent Commission for Infrastructure, no, for its past joint venture with controversial contractors, no, Pacifico Curly and Sara Diskaya. Sabi dito mga kababayan, no, investigation revealed that the CLTG builders, no, partnered in a joint venture with Diskaya St. Gerard Construction, securing 5 infrastructure projects with over 816 millions, no, in Davao region in 2017. The Department of Public Works and Highways, no, and the Office of the Ombudsman, no, launched inquiries into these historical contracts, no, following Senate hearings regarding broad flood control and infrastructure anomalies. Senator Bongo. Akala ko ba obligasyon yung bantayan? Di ba? Ulitin nga natin yung sinabi mo. Nako, Bongo. Ulitin nga natin. Ano sabi mo? Pinasarito, oversight parte rin po ng trabaho natin na bantayan ang implementasyon. Parte din po. Sunog ka sa akin dito. Parte din po ng trabaho natin na bantayan ang mga implementasyon. Bakit itong pamilya mo, hinayaan mo? Diba? Ba't hinayaan mo yung pamilya mo? May anomalya, sabi dito, broader flood control and infrastructure anomalies. Nagbabantay ka ba talaga? O yung kickback lang yung binabantayan mo noon? Senator. Diba? Huli ka sa sarili mong bibig. Bantay-bantay ka bang nalalaman eh. Kung nagtanod ka na lang sana. Bantay-bantay ka ba ha? Di ba? Hindi mo magawang bantayan yung implementasyon ng mga proyekto ng gobyerno dyan sa Davao na hinawakan ng pamilya mo. Hinawakan ng CLTG Builders. Hindi ba isang uri ng kaplastikan yan, Senator? Pag ibang tao, binabantayan nyo. Pag sa administrasyon na kakampi, binabantayan nyo. Tapos yung pamilya mo, no, na nakipag-partnership, no, dito sa mga Diskaya, no, wala ka man lang ginawang pagpuna na, oy, mahiya naman kayo. Diba? Hinayaan mo lang. Diyos ko. Mga sunog sa akin to eh. Taon, nung 6 years po na sa previous administration ni Pangulong Duterte. Parte rin po ng trabaho natin na bantayan ang implementasyon ng mga batas na ating pinasarito. Oversight function natin yon. Kasama na dyan ang national budget bawat taon. Naglalaman rin po ng mga proyektong nasa ilalim ng DPWH. May mga yun na nga, naglalaman ng mga proyekto nasa ilalim ng DPWH. Itong mga sinasabi dito, saan kaya to? Flood control. Kanino under to? Sa DENR? Di ba? Kanino under to, Senator Bongo? Ba't hindi mo to binabantayan? Tinangi ko po, mga kapatid. tawag na continuing projects na kailangang mapondohan. Mayroon rin mga proyektong nasa GAA kung nung nakaraang taon na hanggang ngayon, yun nga po ang isa sa mga problema, no? Kami pa yung nadamay dito na sa totoo lamang po, kami yung less privileged dito. At alam naman po ng mga kasamahan natin yan for the... Alam po ng mga kasamahan natin yan. Baka kayo lang dyan sa Duterte Black ang nakakaalam niyan. And how do you define less privilege? Importante yan eh. I-define mo sa amin kung ano yung tinatawag na less privilege. Pag hindi ba umabot ng bilyon?
Yung mga nakukuha yung pabor, less privileged na yon. Or baka naman mas mataas lang talaga yung standard nyo. Or hindi standard Mataas, baka mas mataas lang talaga yung demand nyo. Yung expectation nyo, no? Naging naging ampaw. Kaya ngayon, sinasabi nyo less privilege kayo. Baka kasi, no, 100 billion yung ine-expect nyo na pondo ng gobyerno na pwede nyong gamitin. Tapos, yung ibinigay sa inyo, baka wala pang 1 billion. Baka yun yung ibig mong sabihin sa less privilege. Di ba? Hindi ka pwedeng magsalita ng mga ganyang bagay, no? Kung hindi mo naman kayang i-explain sa amin, no, yung word na less privilege. 'Di ba? Tulad ni Robin, mga kapatid, no? Sabi din ni Robin, less privileged daw sila. Pero nakapag-insert siya, ha? Ayon sa director, mga kababayan, nakapag-insert siya ng 100 million. Less privileged pa ba sa inyo 'yon? 'Di ba? Less privilege din ang sabi ni Robin, mga kapatid, sa kabilang interview sa kabilang balita yata 'yun na napanood ko. Sabi din ni Robin, less privilege daw sila. Pero nakapag-insert siya, mga kababayan, ng 100 million. Sinasabi ko sa inyo no? Ano ba yung definition niya ng less privilege? Kasi baka, mga kababayan, no, yung standard nila is 100 billion. No? Tapos yung nabigay lang sa kanila, no, doon sa mga request nilang mga budget para doon sa kanilang mga gustong pondohan ng mga proyekto. No? Under Marcos administration is baka 1 billion lang or less than 1 billion lang. Di ba? How do you define less privilege, Senator? Klaruhin mo sa amin yan, or else wala kang karapatan na magsabi ng mga ganyang mga bagay. No? Kasi baka, di ba? Baka sobra-sobra na nga yung naibigay sa inyo, tapos sasabihin mo pa kulang. The past 3 years, na ako mismo, yung mga proyekto nga po na nabilong po dun sa FLR, yung for later release, at hindi nare-release yung pondo at hindi na uumpisahan. Ibig sabihin yan, ako po yung kami, yung mga less privileged dito sa Senado, as early as 2023, yung mga proyekto ko po ay yung mga amendments natin hindi pa nare-release dahil identified po ako sa nakaraang administrasyon. Talaga ba? Dahil daw identified siya na isa siyang kasama ni Duterte, no? Less privileged daw, mga kababayan, no? Yung mga proyekto ni Senator Bongo. Yun daw yung mga kapatid. Kumbaga, parang sinasabi niya dito na pinopolitika sila. Na porket kasama sila ni Digong, no, hindi na po pina-priority yung mga nire-requestan nila ng budget na mga proyekto. Well, Senator Bongo, I don't think so. Kasi nga, mga kapatid, paano ka bibigyan ng pabor, no, ng administrasyon ni Pangulong Marcos kung eto nga, Senator Bongo, no? Ang dami yung backlogs, no? Ang dami yung backlogs diyan sa mga proyekto noon na nakuha ng pamilya mo sa Davao. Hindi nyo nga magawang klaruhin to 'Di ba? Klaruhin nyo muna yan. Kasi magpahangga ngayon, under investigation pa kayo. Hindi kayo basta-basta talaga bibigyan ngayon ng tawag dito, ng priority ng gobyerno, no, ni Pangulong Marcos. Kung itong mga bagay na ito, hindi nyo pa nasasagot ng tuwiran yan. Ano bang ginawa mo, Senator Bongo? Ito lang ginawa mo. Dininay mo. Tapos, sabi mo, no, diversionary tactics lang daw ito, no, para malihis ang taong bayan sa totoong issue ng korupsyon. Pwede ba yon? dahil lang doon.
Dahil na sa pagiging Duterte mo, para sa'yo, dininay na, no? Na less privilege ka. Hindi po yun ganon, Senator. Hindi talaga siguro pinagbigyan yung mga amendments mo na sinasabi mo dahil nga ang dami pang questionable, ang dami nyo pang backlogs doon sa mga nakaraang sa mga nakaraang proyekto na hinawakan ng pamilya mo. Kumbaga, walang tiwala sa'yo yung mga kasamahan mo. Hindi naman pwede na pagbigyan ka na lang ng pagbigyan dyan. No? Tapos yung mga questionabling proyekto dati na hawak ng pamilya mo, baliwalain na lang. Hindi pwede yung ganon, Senator. No? For your information lang, hindi naman kami tanga na, hindi maintindihan yan wag mo naman kaming wag mo naman kaming itulad sa mga DDS. No? Hindi po kami DDS mag-isip. Masyado ka kasing namumuliti ka Porkit identified sila nakasama sa faction ni Duterte, no, less privilege daw kaagad sila sa Marcos administration. Grabe yung ka-fake newsan yan, Yung mga backlogs ng pamilya niya, hindi nga niya magawang ayusin. Dapat, total nag-deny ka naman. Dininay mo naman yung mga aligasyon laban sa'yo, no, na kung saan parte ka nga dito. No? Dapat, Senator Bongo, nag-inisyatibo ka, no, na imbestigahan yung mga aligasyon na ito ng korupsyon, no, na kinasasangkutan ng pamilya mo. Ikaw nga mismo, wala kang ginawa 'Di ba? Wala kang ginawa, Senator. Tapos ngayon gusto mo pagkatiwalaan ka uli. Hindi naman pwede 'yun, Senator. At ganoon naman talaga ang buhay. Sa anumang unang-una po, sa anumang listahan na 'yan, pakiklaro lang po na napakaraming listahan talaga ng proyekto na dapat aksyonan ng DPWH sa ngayon. Nilayo mo na. 'Di ba? Antayin mo yung listahan, Senator. I'm sure one of these days, mga kabatid, or maybe next week, or maybe after 1 month, no? May mga listahan din ilalabas yung si Bunuan, no? Hindi naman, naniniwala ako, mga kabatid, na hindi babanggitin ni Bunuan yon kung wala siyang ebidensya. May ebidensya yon, mga kababayan. Naniniwala ako doon. No, hindi babanggitin ni Bunuan yun kung wala siyang katibayan. And yun na nga, sabi ko nga sa inyo, mga kabatid, no? Nasa oras na ng kagipitan itong si Bunuan ngayon. Wala nang rason para magsinungaling pa siya, mga kabatid, no? Dahil kung magsisinungaling siya, i-cover up niya yung mga kasamahan niya, siya lang yung kawawa. Naniniwala ako, mga kababayan, na yung mga sinasabi ni DPWH, ni ex-DPWH Secretary Manuel Bunuan, meron po yung kasunod na ebidensyang ilalabas. Antayin natin, no? Papunta na po kasi tayo sa exciting part. Anyway guys, no, hindi ko na po ito tatapusin dahil 49 minutes na yata to, mga kabatid. Kung gusto niyo pong panoorin ito, mga kababayan, nasa GMA News po itong speech na ito ni Senator Bongo. And yung dulo nito, hindi naman gaanong relevant to dito. Puro na lang din naman drama Kaya puputulin na natin dito. And ulitin ko sa inyo, mga kapatid, lahat po ng aking sinasabi dito ay personal ko lamang itong opinion. Hindi ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. Hindi ko rin kayo hinihikayat na paniwalaan lahat ng aking sinasabi dito. Well, kung agree kayo, good. Pag hindi, dislike this video, mga kapatid. Hindi ko po ginawa itong video na ito, no, para impluwensyahan kayo or paniwalain kayo sa aking mga sinasabi dito. Hanggang dito na lang, mga kababayan. Adios.